Hello everyone! Welcome to my YouTube channel. Happy Father's Day sa lahat ng mga tatay na nanonood ngayon. Isang pribilehiyo ang maging ama. It's a special gift. Pero alam nyo, si Bugoy Carino nasadlak sa pagiging ama nang hindi pa siya handa. 16 years old lang siya noon. Menor de edad. Kontrobersyal ang kanyang kwento. At sa kauna-unahang pagkakataon, ikikwento niya lahat ng pagkakamali, lahat ng nawala, lahat ng pinagsisisihan at ang ginawa rin niyang tama. Dating bulilit, ngayon sa kanyang swag ay magpapakilig. I'm #Bugoy. Bugoy, it's so nice to finally meet you. Hello. And maraming salamat sa interview na ito. Hindi pangkaraniwan ang kwento ng buhay mo. You were 16 years old. 16 na taong gulang ka lang noon nung naging ama ka. What was that like? Mahirap po kasi para sa akin, syempre yung 16 years old po ako, dun po nag-start yung parang yung teenager ko na side. Nag-hashtag ako, nag-showtime ako, maraming kumuha po sa akin ng mga teleserye, movie. And then, yun nga po, nung naging tatay na ako, so parang biglang nawala lahat ng mga gusto kong gawin. Lahat natanggal po talaga ako as in. So, yun, talagang nagbago po talaga yung buhay ko simula nung naging tatay ako. Bakit ka single? Bata pa kasi ako eh. Girlfriend mo si EJ noon, she was 21 years old. Yes. Menor de edad ka noon. Ano yung tunay mong naramdaman nung sinabi niyang buntis siya? Parang nung nalaman ko na buntis siya, sa akin kasi parang masakit po talaga nung una na parang nalaman ko na ganun nga. 21 years old na siya. Siyempre parang yung edad niya parang okay na siya huminto sa pag-volleyball niya or parang okay na siya magkaanak kasi 21 years old na po siya. So sa akin po kasi parang yung mga magulang ko, yung mga kapatid ko, parang hindi po talaga sila sa kanya. Nagalit. Opo, nagalit po sila. Yun yung time na parang yung career ko pataas na po ng pataas. So parang siguro na-confuse lang ako sa sarili ko dahil nga bakit naisip ko na bakit ang aga pala talaga. So parang nawala lahat sa akin. So masakit din po sa part ko na kung naging tatay ako, parang yung family ko, hindi ko na masyadong natulungan. Eto sasabihin ko na po talaga. Una po talaga, ang desisyon namin is ipalaglag na lang yung baby. Okay, sabi ko, parang bata pa po ako noon, hindi ko po alam na parang buhay pala yung mawawala pag pinalaglag mo or something. Sabi ko sa sarili ko na parang, sige, para lang mabalik yung career ko. Alang-alang na lang syempre sa family ko para makatulong ako talaga ng sobra. And para mabalik yung mga shows na binigay sa akin, yung tiwala sa akin ng ABS, para mabalik sa akin. Sabi ko, sige, ipalaglag na lang. Pero hindi ganun ang nangyari. Siguro po mga What happened? mga 1 week na nakapag-isip-isip po ako. Kasi nag-search po ako sa cellphone na ano bang mangyayari kung ipapalaglag, anong mangyayari sa bata, sa baby. Kung sabi ko kung buhay ba talaga siya sa loob ng tiyan, nung ganun palang kalaki. Sinearch ko po yun, sabi ko, baby na siya, sabi ko, tao na. So nakapag-isip-isip po ako na sabi ko, pag pinalaglag ko pala to parang ito yung isa sa pinakamalaking kasalanan na magagawa ko sa buhay. Kinausap ko yung family ko, si EJ. Sabi ko sa kanila, sabi ko sa mama, sabi ko, itutuloy ko na to. Kay Lord po kasi talaga ako kumapit ng time na yun. Kung talagang sobrang stress ko, sobrang dami kong iniisip, sobrang bago ako matulog, nagpipray ako lagi. So yun, sabi ko sa mama ko na, itutuloy ko na to, sabi ko, wala nang atrasan to. Tapos, sinabi ko na rin po sa papa ko. Kasi yung papa ko po, that time, nasa Saudi siya. Video call ko po yung papa ko. Iyak ako nang iyak. Sabi ko, sorry kung nagawa ko to. Sabi ko, napaaga. Sabi ko sa kanya, napaaga pa. So, dun yung time na mas lumakas yung loob ko. Para sa akin po, iba po nagsasalita yung tatay, lalo na sa bunsong anak, na sabi niya sa akin na, sabi niya, bunso, pag yan, pinalaglag mo yung bata, huwag mo na akong tawaging tatay. Pag pinalaglag mo yan,
hindi ka tunay na lalaki. Sorry for the word, wala kang bayad, sabi niya. Kalimutan mo ng tatay mo, sabi niya sa akin. So ako, iyak ako ng iyak, pero yung sinabi niya yun, yung iyak ko parang may tao pa palang sasagip sa akin, may tao pa palang parang tutulong sa akin na iangat ko ulit yung confidence ko sa tao. Sabi ko, sana sa desisyon ko to, hindi ka madismaya, kasi gagawin ko talaga yung best na pagiging tatay, yung pagpapalaki na ginawa niya sa aming magkakapatid. Gagawin ko din yun sa anak ko. Sabi ko, parang hindi kita ipapahiya na kahit maaga ako nagkaanak, hindi ko kayo ipapahiya. So naramdaman mo nun yung pagmamahal ng tatay mo sa'yo. Sobra. Kaya ka nagka-confidence ipagpatuloy ang pagkakaroon ng baby ni EJ. Opo, sobra. So sa amin pa lang po yun eh. Sa amin pa lang. Kami pa lang nakakaalam. Tapos kinausap ko si EJ, sabi ko sa kanya, Beb, sabi ko tutuloy na natin to kasi ayoko ipalaglag yung baby kasi parang natin akong pumatay ng tao, Miss Karen, di ba? Kasi buhay din po yun eh. Sabi ko, tuloy na natin to. Tapos sabi niya sa akin okay lang naman. Kasi 21 na ako. Tapos gusto niya na din muna magpahinga sa volleyball. Ang iniisip niya naman yung career ko. Sabi niya, paano ka? Beb, sabi ko sa kanya, huwag mo ko alalahanin. Sabi ko, lalaki ako. Gusto ko ako yung didiskarte para sa atin. Sabi ko sa kanya. Pero ang mga magulang ni EJ, sinuportahan siya. Simula nung nalaman nila na buntis si EJ, galit sila sa akin. Hindi kami pinapansin namin. Yeah. As in, galit talaga. Kasi si EJ, yung time na yun, sobrang sikat niya po sa volleyball. Doon din pausbong yung career niya. Pareho kami. Nung nalaman na buntis si EJ, first time namin magkita-kita yung family niya. Pati ako. Tapos, may time po na magdi-dinner kami. Ako nakayuko. Lahat sila galit sa akin. Parang sorry. Nakakahiya, sabi ko. Painful. Oh my God, sabi ko parang sobrang awkward po talaga. As in, nakayuko lang ako. Siguro nga, tatlong subo lang ako. Sabi ko, ayoko na eh. Parang wala po akong gana kumain. Kasi parang hindi po ako makaharap na maayos sa kanila. So, sige, sabi ko. Parang pinalipas ko po yun talaga. As in, sabi ko, okay lang kahit sobrang galit sa akin yung family ni EJ. Pero gusto ko this time, parang proud naman sila sa atin. Ang mature mo naman noon. Kasi Kasi yung iba, at 16 years old, baka na lang ayaw kilalanin yung girlfriend, iiwan na lang. Alam mo yun? Kasi po, nung time na mga pumasok po ako sa showbiz, 7 years old po ako noon, lahat ng mga nakakasama ko pong artista, kaibigan, puro matatanda. Na parang na-advance yung isip ko dahil sa mga nasa paligid ko ng mga artistang mga veterano na, tinuturuan nila ako ng mga paano kumarte, tapos yung mga usapan namin, pag matanda na, sumasali ako, nakikinig ako. So, siguro po, isa din po yun sa way na kung bakit kahit sobrang bata ko pa, yung pag-iisip ko ganun. Hindi ba nagalit ang mga magulang mo noon sa'yo na when you were 16 years old, you were a minor, ang girlfriend mo was 21? Nagalit po. Tinanggap ko, parang kinain ko po lahat ng sinabi nila. Kasi sabi ko sa sarili ko na pagdating ng panahon, sabi ko, yung galit nyo, mapapalitan ng proud. Kasi ginawa ko naman ng tama yung part ko, mas pagiging tatay kahit maaga ko nagkaanak. Sinasabi ng ibang tao na bakit si EJ hindi niya ako pinipigilan kasi minor pa ako. Hindi po ako masisisi ng tao, hindi rin masisisi si EJ ng tao kung bakit ba't di mo pigilan yung sarili mo, bata pa yan, ganyan. Kasi ako po yung talagang may gusto kay EJ. So, sabi ko sa kanya, huwag mo napansin yung tao, sabi ko, pagdating naman ng panahon, wala na yun. Magbabago din yung isip nila. At gano'ng kahirap nung panahon na yon, nung buntis si EJ, magkasama kayo, wala kang trabaho? Honestly, sobrang hirap. Wala po akong work. Hindi po ako nakikita sa TV. So parang iniisip ko sa sarili ko na kilala pa kaya ako ng tao? Parang magkakapera pa kaya ako? Iniisip ko kasi bata pa po ako tapos gusto ko pa po makatulong sa family ko. Tapos yun yung time po na saktong-sakto bago po mag-pandemic, nakapagpatayo po ako ng mineral station. So yun po yung first business ko. Doon po ako nabuhay.
ito yung kita mo noon sa Showtime, Opo. kasi nandun ka sa hashtags. Opo. And you were a heartthrob in Opo, Showtime, opo. iba't ibang projects. Mm. So yung mga talent fee mo, tinipid mo, Opo. at nagtayo ka ng mineral station. Opo, yun po yung business na tinayo ko. Tapos, nag-online selling din po ako nung pandemic. Kasi, parang hindi pa masyadong sapat yung kinikita sa mineral station. Eh ako po, syempre, as an artist, parang nakakahiya po, kahit, sorry po, pero parang nakakahiya po kasi talaga, no, parang ibababa mo yung pride mo para lang mag-online selling ka ng mga gamit. Pero nung una, ayoko po talaga, sabi ko, nakakahiya sobra, sabi ko. Alam mo naman po yung mga tao, di ba? Sobrang talaga. Tapos, nung mga third na pang online selling namin, sabi ko sa sarili ko, hindi, sige, gagawin ko ito. Sabi ko, para sa atin din, para okay tayo. Ginawa ko po siya ng okay, maraming basher, pero wala akong pake, hindi naman po ako kikita sa kanila eh. So sabi ko, ititinda ko lang itong binibenta ko para kumita ako, doon lang ako magpo-focus. Pero ginawa mo rin lahat ito dahil gusto mo maging responsableng ama. Marami dyan nakabuntis, iiwan na lang nila ang anak nila, pero hindi ikaw. At a young age, nagdesisyon ka, magiging mabuting ama ako. Gusto ko maisip ng tao na, oo, binabash niyo ako nung una. Pero gusto ko naman makita nyo itong time na to para maging proud naman kayo sa amin. So nung nanganak si EJ, you were still 16 years old o 17 ka na nun? Within that year? Magsi-17. Magsi-17. Sino nagbayad sa ospital? Ikwento mo. Ang magbabayad po talaga sa ospital ay dapat yung team ni EJ. Which is yung photon ba yan? Team ni EJ ang volleyball team? Opo. Sila dapat magbabayad. Dito ko lang po sinabi yun. Ang alam niyo po, Miss Karen, pinakamasakit sa akin. Share ko lang po pinakamasakit sa akin na part na sa pagiging tatay. Kunyari, pag chine-check up yung si EJ, yung girlfriend ko, pag chine-check up siya, di ba dapat magtatay ka kasama ka, check mo yung heartbeat, check mo yung baby, check mo yung tsura niya. Yun yung hindi ko nagawa. Parang doon ako nalungkot na sabi. Parang pag nakakanood ako ng mga sa Facebook, ng mga video na tatay na kasama nila yung asawa nila ng mga anak, kasama nila yung magpapacheck. Doon ako nalungkot na sabi ko, ganun pala talaga, no? Sabi ko, ang unfair. Kasi hindi po kayo magkasama kasi bawal po ko makita sa hospital. Tapos kapag dumadalang po kay EJ, nung nasa hospital na siya, ginagawa ko po, nakamasa ko, nakasalamin, nakahood. Pero nakikilala pa rin po ako ng tao, pero hindi ko na lang pinapansin. Kasi hindi naman nila alam na si EJ nasa kwarto ng hospital. So pag nandun po ako sa hospital, may papasok na nurse, na doktor, magtatago ako sa CR. So kung gaano katagal yung nurse, kung gaano katagal yung doktor, ganun din ako katagal sa CR. May time na 1 oras yung doktor, Miss Karen. So ako sa CR, 1 oras din ako. Tapos naka-jacket pa ako, sabi ko, text ko na si EJ, sabi, Babe, di pa ba matatapos yan? Sabi ko, sobrang init na dito, ulog na ako, naka-jacket pa ako, sabi ko. Yun nga po yung sabi ko, dapat yung team yung magbabayad. So nangyari, nalaman ko na yung team yung magbabayad, pinigilan ko. Bakit po kayo magbabayad? Sabi ko, kayo po ba yung tatay ng yung baby? Parang sabi nila, hindi, gusto lang namin tulungan kayo ni EJ, ganun. Sabi ko, hindi po. Sabi ko, okay na po kami. Ako po dapat ang gagawa ng way para makabayad kami. At nakagawa ka ng paraan. Opo, kasi sa ABS, meron po kaming savings kapag minor ka. So yung savings na po yun yung pinambayad ko. Kasi medyo malaki din po kasi cesarean si EJ. Medyo malaki din binayaran namin mga 300 yan, 200. Sabi ko, ako yung tatay, lalaki ako. Dapat ako magbabayad. Hindi po pwedeng ibang tao. Kasi ako gumawa niyan eh. Dapat ako din magpapakirap sa bayaran, di ba? Ako din po magpapakirap sa gano'n. So, okay naman. Ako po yung nagbayad talaga. Or takot ka rin ba dahil minor de edad ka at hindi siya minor de edad? Hindi po ako natatakot. Hindi yun. Hindi
Hindi po ako natatakot kahit minor de edad po ako. Nakikita ko po yung sinasabi ng tao na dapat kasuhan daw si EJ kasi nga minor ako. Eh hindi naman po sila dapat yung magkakaso. Dapat ako yung magkakaso kay EJ. Kasi ako yung minor. Eh pinili ko po na gusto ko maging masaya na lang eh. Gusto ko na maging parte ng buhay ko si EJ. So hindi ko ginawa. Nakasuhan siya. Kasi kung kakasuhan ko siya, dapat matagal na. Ito po yung choice ko eh. Na At mahal mo siya. sobrang mahal ko si EJ. Ito yung choice ko na, ba't ko siya kakasuhan? Eh, may anak kami. Sabi ko, paano pag ginasuhan ko siya? Ito si Scarlett, guys. Scarlett. Di-tiktok na naman si Bali. Hindi sa cellphone, no? Alam niya paano ito eh. Panis. Bilib ako sa'yo. I mean, come on. 16 years old, ganun ka na mag-isip. Anong feeling mo nung nakita mo ang baby? Nandun ka ba nung nanganak si EJ? Wala po ako. Yun nga po, Pwede. Tatago po kami. Ang nangyari po, bumibili ako ng needs ni baby, tsaka needs ni EJ pagkapanganak. Sobrang kabado po talaga ako as in kasi ina-update ako nung nanay ni EJ na si EJ, papunta na sa ganito, mahanganak na, ina-update ako. Yung pushcart, tinutulak ko, nanginginig ako, Miss Karen, nanginginig ako. Tapos, inanginayin tuhod ko, hindi talaga ako makafocus. Sabi ko, ano bang bibiling ko? Hindi ko alam. Sabi ko, diaper, ito, dede, ano ba? Hindi ko alam, sabi ko. Tapos, pray ako ng pray, sabi ko, Lord, sabi ko, medyo si EJ, ganyan. Tapos, nung mga siguro after 30 minutes, may nag-send sa akin sa Viber, yung mama ni EJ. Sinend na yung picture ng baby. Eh, sakto, palabas na ako nun sa pinagbilan namin sa grocery. Napahinto ako sa may exit. Dinig mo. Ala! Napaupo ko dun sa may exit, Miss Karen. Nangina yung tuhod ko, tapos iyak ako ng iyak. Tapos yung mga kasama ko, sabi niya, bakit? Tapos pinakita ko yung picture. Ito yung baby ko, sabi ko, salamat talaga, Lord. Sumabog po lahat talaga. Sabi ko, okay na ako. Parang panibagong buhay na. Lahat ng mga negative, wala na sa akin. Panibagong buhay na to, panibagong chapter na. Sobrang saya ko talaga. Ano yung pinakamahirap doon bilang batang ama? Sa akin po kasi nahihirapan lang ako sa pag-switch ng kasi nung teenager po ako, teenager pa rin naman po talaga ako. Nung parang wala pa po akong anak, parang nagagawa ko lahat ng gusto ko. Tropa, inom, saan pumunta, nagagawa ko po lahat. Pero nung nagkaanak po ako, siguro dun nag-switch yung parang sabi ko, ay hindi na pwede yung mga ginagawa ko. Ilarawan mo si Bugoy, hindi naging madali yun, batang ama siya noon. Alam mo, Miss Karen, hindi ko akalain na iaano niya ako. Paninindigan. Papanindigan niya ako. Kasi syempre, bata pa talaga siya noon. And hindi din talaga namin in-expect na mangyayari yon. Naawa ka ba how he was judged? Naawa ako, syempre. And ikaw din. Mm. You were also bashed and judged. Syempre, nandyan yan eh. Kasi syempre, nandyan yung industry niya and industry ko. Pero, sabi na lang niya sa akin na huwag ko na daw isipin yun. Kasi syempre, nandyan lang sila sa tabi. Pero hindi nila kami pinapakain. So parang kami lang dalawa yung nag-uusap. And kami lang dalawa yung nagkakaintindihan sa isa't isa. And did you ever feel guilty then? Because he was a minor and you were an adult. Ngayon kasi, pareho na kayong adult. Parang, ewan ko, kasi love siguro. You fell in love. Oh, ayun. And kamusta siya bilang ama ngayon? Ngayon, sobrang responsible niya. Kasi syempre, yung mga needs namin ni Scarlett, syempre, kahit na wala siya sa industry ng pagiging artista, syempre, nabibigay niya sa amin pa rin yung needs ni Scarlett. Is he a good father? Syempre. Yeah. Syempre po. What do you love about him? Si Bugoy kasi, kahit kapag nasa labas kami, hindi siya masyado malambing. Pero pag kaming dalawa na, kaming tatlo ni Scarlett, sobrang lambing niya. Bakit na lang? Kami na yung station. What do you love most about being a father? Ngayon, 3 years old na si Scarlett.
Ang pinaka minahal ko po sa pagiging tatay is yung parang naging responsable ako. Mas naging mature yung pag-iisip ko po. Parang mas inisip ko una sila bago yung iba. Ang sarap pala kapag inuuna mo yung family mo, yung baby mo. Lahat ng mga nawala sa akin, Trabaho, lahat po, racket, lahat ng opportunities noon. nung nilabas si Scarlett, bumalik. Sobra pa. Kaya sobrang thankful po ako kay God. Kasi hindi ko alam paano siya papasalamatan. Pero alam niyo po yun, sobrang blessed namin tatlo. And your father must be so proud of you. Opo, siguro proud po sila. And yun nga po, yung mineral station yun, binigay ko na sa kanila. Ikaw pa, binigay mo ang negosyo yun sa mga magulang mo. Opo. So ngayon, talagang nabubuhay mo si EJ at si Scarlett sa sarili mong mga negosyo ngayon. Siguro po kasi nakakatulong din sa akin yung pag-i-stream ko sa Facebook. Now, can you say you are earning well? Mas nag-earn ako ng okay ngayon kaysa nung nag-artist ako. Wow. Opo. Siguro, ganun ko po siya masasabi. Ganon ka bless ni Lord. Kaya nga po sabi ko kanina na parang sobra pa yung binigay ni Lord sa akin. So, Diba, inisip mo noon, umiiyak ka ng iyak, na wala yung oportunidad ng pagiging artista mo, pero binalik ni Lord. Hindi ko po alam talaga yung gagawin ko simula nung nagka-baby ako. Kaya, yun, buti binigyan ng opportunity ni Lord na mag-stream ako sa Facebook. So, minahal ko siya. Ano ang pangarap ni Bugoy sa buhay niya? Ikakasal ba kayo ni EJ? Sabi ko nga po kay EJ, ikakasal tayo. Pero, hindi pa muna ngayon. Kasi, gusto ko po kasi pag kinasal na kami ni EJ, parang stable na po kami. Yung parang wala na tayong iisipin. Gusto ko may bahay na tayo. Gusto ko may sarili na tayong maraming business. Gusto ko yung pera natin umiikot na lang. Hindi na tayo nagpapakirap kung saan. Bugoy, ano ang naituro sa'yo ng pagiging batang ama? Naituro po sa akin siguro nung pagiging bata naman ay ang siguro pagiging responsable na wala kang pinagsisisihan sa ginawa mo. Sa panahon po ngayon, hindi naman pwedeng macho ka, ganito ka, parang astig ka. Ngayon po kasi sa pagiging pagiging responsable na lang na tao eh. Sa pagiging, daanin na lang natin sa parang, sige, tunay na lalaki ako kasi hindi ko iniwan yung responsibility. What is your advice to teenagers? Siguro, ma-advise ko lang sa kanila na pag-isipan nyo mabuti. Mag-ingat. Mag-ingat. Siguro hinay-hinay lang muna. Kasi, Miss Karen, sabihin natin na yung ibang teenager na nangyari na nga, nagkaanak. Tapos, at the end of the day, iiwan nila. Parang masakit. Siyempre, kawawa yung baby, kawawa yung girlfriend mo. So, siguro, parang pag-isipan na lang talaga ng mabuti. Tsaka, huwag masyadong, mapusok. Mapusok. When you pray to the Lord, is there any verse or something that you remember that keeps you strong? Lagi kong kasi nasa ko din tayo, Instagram, parang I can do all things through Christ who strengthens me. Amen. That's one of my favorite verses. Ako din po, nakalagay mo yun sa Instagram Oh, ko. you are amazing. Thank you, Miss Karen. Thank you po. Oh my God. You know what? Love you. Thank you. Love you. Love you. Thank you I have so two much. boys. You're such a good guy. Thank you po. Hindi biro ang pinagdaanan ni Bugoy. Marami tayong leksyon na pwedeng matutunan dito. Pero alam nyo, ang mahalaga, sa kabila ng lahat ng kanyang pinagdaanan, pinili pa rin niya na gawin ang tama. Ngayon, mabuti siyang ama. Just remember, we all have a second chance. Kaya kung tatay kayo, hindi kayo close sa mga anak nyo, hindi nyo nakikita mga anak nyo, just let me leave you with this verse. Lamentations 3:22-23.
His mercies never come to an end. They are new every morning. Just remember that in the Lord, we always have a second chance. Palaging may redemption. Thank you so much for watching our episode today. And please don't forget to watch, share, and of course, subscribe.